Magandang araw at magandang buhay po sa atin mga kababayan ko, mga viewers, mga partners, mga kaibigan sa Facebook at saka sa Trimedia. Meron po tayong magandang balita at magandang pag-uusapan sa araw na ito dito po sa ating broadcast na ito dito sa aking channel. Welcome po. Pag nagustuhan nyo po nawa ito, pakiclick lang po sa baba yung subscribe at saka yung bell button para po makita nyo pa po yung mga ibang mga updates tungkol po dito sa aking channel. Anyway, magsimula po tayo sa ganitong paraan. Ano ang gagawin mo kung hirap kang tuparin ang mga pangarap mo at marami ka pang problema lalong-lalo na sa pera? Marami ka ng pangarap na hindi natutupad, mayroon ka pang problema sa pera. Tapos may lalapit sa iyo at magsishare ng sikreto kung paano yumaman. Ano ang magiging posibleng reaction mo? Una, maniniwala ka ba sa kanya? Pangalawa, pagdududahan mo ba siya? Or pangatlo, susubukan mo kaya ang ino-offer niya? Ladies and gentlemen, nung dumating sa akin yung tanong na ganyan, bigla rin po akong napaisip. At ang pinili ko, walang mawawala kung susubukan ko. My name is Joel Fragata and this is my story. Galing ako sa simpleng pamilya na may simpleng pamumuhay, ngunit marami akong pangarap. Yes, correct. Marami po akong pangarap na gustong matupad. Kaya nga po, ako ay nagsisikap. Pero ang tanong, paano ko matutupad ang aking mga pangarap? Yun po yung mga tanong ko. At dalawang bagay daw ang kailangan ko upang matupad ang aking mga pangarap. So, ang tanong ko sa sarili ko, ano-ano itong mga bagay na ito na kakailanganin ko upang matupad yung aking pangarap? I'm sure, nag-aabang ka at gusto mo ring malaman kung ano-ano ang mga iyon. Sabi sa akin nung mentor ko, kailangan ko daw ng oras, yan ang una, kailangan ko ng oras upang trabahuhin ko ang mga ito. At hindi daw sapat ang mayroong oras, kundi kailangan ko din ng pera upang mabili ko ang aking mga pangarap. Hindi daw kasi pwedeng ibili ng pangarap ang oras. Pera talaga ang gagamitin. So itong bagay na ito ay mahalaga daw sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Oras at pera. At ang tanging alam ko, paraan kung paano kumita ng pera ay ang mamasukan sa iba. Dahil dyan po ang programming ko. Yun po ang iminulat sa akin ng aking mga magulang. Mag-aral mabuti, magsikap, kumuha ng magandang grado para pagdating ng araw ay mamasukan upang kumita. Subalit sa 12 years kong pagiging employed, wala akong nabili sa aking mga pangarap kahit isa. Dahil maganda naman ho yung sweldo ko, nasa magandang kumpanya naman ako, kaya lang ho sobrang taas naman ng ating mga pangangailangan araw-araw. Halimbawa, tulad ng food, shelter, rentals, transportation, and in other so on and so on. Marami po na mga pangangailangan araw-araw, kaya yung pong kinikita ko napupunta lamang po sa mga pang-basic na gastusin. Tanong ko tuloy, tama ba ang mind programming ko? Tama ba yung mindset sa akin? Tama ba yung pinaniniwalaan ko? Bakit ganito? Wala pa ring resulta ang aking pagtsatsaga, ang aking pagsisikap araw-araw. Araw-araw akong gumigising, pumupunta sa mga bus station, pumipila sa MRT para makarating ng mas maaga sa trabaho at na namang matuwa sa atin ang ating employer. Nang sulit naman ang ibinabayad niya sa akin. Pero tuwing titingnan ko yung wallet ko, halos walang natitira matapos bayaran ang lahat. Ilan po sa inyo, ilan sa atin ang may ganong sitwasyon sa panahon po ngayon? Nagsimula akong magtanong-tanong at maghanap ng mga sagot sa mga tanong ko. Bakit yung iba, every year nagbabago yung buhay, may mga bago sa kanila,
palaki sila ng palaki, paunlad ng paunlad. Bakit kaming namamasukan? Every year, sa halip na lumaki, lumiliit ng lumiliit ang kinikita namin. Hindi man po kami mga kababayan ko, mga kapatid ko, binabawasan ng income, pero because of the inflation rate, yung take-home pay namin, lumiliit ng lumiliit kasi tumataas nga yung mga bilihin at yung buying power ng take-home pay namin ay pakaunti na ng pakaunti. In that situations, mistulang lumiliit yung aming kinikita. Sabi nila sa akin, sa pagninegosyo, Joel, ang sagot sa lahat ng tanong mo. Wow, pagninegosyo. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam ang magnegosyo. Pero sa totoo lang, yung boss namin, negosyante. Mayaman siya. May kotse, may bahay, may savings, may retirement fund, may emergency fund, may educational fund, may vacation fund, at may retirement fund. Kami, bilang bahagi din ng negosyo niya, na mamasukan sa kanya, kami yung tumatrabaho araw-araw, wala kaming bahay, nangungupahan kami. Nagko-commute kami. Wala kaming retirement fund, wala kaming vacation fund, wala din kaming emergency fund, at wala rin kaming educational fund. Kasi nga yung sweldo namin, yung kinikita namin ay sapat lamang sa aming mga pangbuwan ng gastusin. Hindi ako makapaniwala dahil takot akong mawala ng fixed income. Pero lalong gumulo yung aking isip. Paano yung mga pangarap ko? Paano kung mag-retire ako? Paano kung maging retarded na ako? So, yun yung mga pumapasok sa aking isipan. Wala akong alam sa pagninegosyo. Wala din akong pangpuhunan. Paano ako magsisimula? Saan ako magsisimula? Paano? Subalit, ano ang gagawin ko kung yun nga ang tanging mabisang paraan upang umasenso? Ano nga po ba ang dapat kong gawin? Ano nga po ba ang dapat kong gawin? Kailangan ko talagang kumita ng malaking pera dahil meron akong pangarap na gustong bilhin. Gumastos, mag-impok, mag-invest, magbakasyon, tumulong, mag-retire ng may peace of mind. At yan ay masasagot lang kung mayroon kang sobra, labis-labis, siksik at liglig na kita. At ang ganitong pamumuhay ay makikita mo lamang sa mga mayayaman. At marami sa atin, ito rin yung gusto nating uri ng pamumuhay. Subalit, sa mayayaman mo lang makikita ang ganitong uri ng pamumuhay. Kaya pala, dapat tayong yumaman. Subalit, ang tanong, paano? Dapat ma-reprogram ang aking isip mula sa simple na mahirap to simple pero mayaman. Yun po yung aking naiisip na pwedeng gawin. Kaya lang, alam nyo ba na before, takot akong sumugal dahil sigurista ako. Kaya nga ako namamasukan. Yun kasi yung programming ko. Kailangan makatiyak ka na every kinsinas at katapusan, mayroon kang iuuwi na kita. Pero napagtanto ko, araw-araw ako gumagastos. Sa loob ng 30 araw, 30 araw ako gumagastos. Pero sa loob din ng 30 araw, 2 bisis lang ako kumikita. Tuwing akinsi at katapusan lang. Naisip ko tuloy, mahirap magnegosyo. Baka malugi at hindi kumita. Yun, bigla ngayon ako nabantulot at napaisip. Baka nga malugi. Di ako kumita kasi wala akong alam sa pagninegosyo. At least sa employment, tiyak ang kita ko. Yun ang sumasagot doon sa aking isip. Ganyan ako kasyunga-syunga noong araw. Ganyan po ako, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, kasyunga-syunga. At tinatanggap ko po talaga yan. Pero, paglipas ng 12 years ko na nagtatrabaho ako sa 2 malaking kumpanya sa Makati, ano po ang nangyari? Na-realize ko ang aking katangahan at katamaran. Hindi ko po kinahihiya na nagtatanga-tangahan ako noong araw at tamad na tamad po ako. Kasi umaasa lang talaga ako sa 15th and 30th of the month. Nasa pagninegosyo pala talaga ang pera at pwedeng pag-aralan nang maiwasan ang pagkalugi. So yun pong takot kong malugi, yung takot kong sumugal, ay mayroon palang sagot. Pwede palang pag-aralan ito, pwede palang alamin upang maiwasan ang malugi. Naghanap ako ng mentor na gagabay sa akin dahil talagang hangad ko ang pagbabago sa buhay ko at pangarap kong umasenso. Hangad ko talaga yan. I'm sure hangad nyo din po yan. And ano po nangyari?
Sana noon pa, nagnegosyo na ako, ang layo na sana ng narating ko, mga kababayan ko. Ang layo na sana ng naabot ko. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Ika nga, sabi nila. Dahil nagsisimula pa lang pumutok ang opportunity na mga nakahain sa atin sa panahon ngayon. Because of many platforms, andyan yung Trimedia, andyan yung internet, andyan yung Facebook, andyan yung Twitter, andyan yung kung ano-ano pa na mga platforms na pwede nating magamit upang mapag-aralan natin ang pagninegosyo at upang mapag-aralan natin kung paano maiwas sa pagkalugi. At ang sabi nila, swak at perfect timing daw ang panahon ngayon kung magsisimula kang magnegosyo sa panahon ngayon. Bakit swak at perfect timing? Tingnan niyo po mga kapatid, naka-lockdown ang buong mundo. Nahaharap tayo sa matinding pagsubok, ang COVID-19 or pandemic. Lahat ng operations ng mga businesses tumigil. Lahat po ng factory tumigil, malinis ang buong mundo dahil nag-disinfect ang mga cities, mga municipalities, mga barangay, pati mga bahay. Ibig sabihin, nag-back to square one tayo. So, ibig sabihin, perfect ng timing ito. At ang sabi nila, ang magandang negosyo ngayon ay yung may kinalaman sa kalusugan. Kasi nga, nalalagay sa panganib ang kalusugan ng bawat tao ngayon. So, mukha ngang may katuwiran ang ating mentor. Sabi ng mentor ko, kapag kumikita ka na ng malaki, makakapag-ipon ka at makakapag-invest ka. Which is correct. Kasi paano ka mag-iipon kung maliit ang kita mo? Paano ka mag-i-invest kung walang natitira sa kita mo? Magagawa mo lang yan kapag malaki ang kinikita mo. At para lumaki ang kumikita mo, umalis ka sa fixed income. Sa ganun paraan, ma-preserve mo ang iyong sarili ayon sa kanya at magiging secured ang family mo at safe sa crisis dahil mayroon kang dudukutin sa panahon ng taggutom o recession. Totoo nga naman, kung mapapansin niyo po sa kasalukuyan, yung mga meron, yung may mga naisuksok, yung may mga naitabi, tahimik na tahimik sila ngayon, hindi sila nakikipag-away sa gobyerno kung wala pang maisupply ang gobyerno. Pero yung mga arawan ang kita, yun talagang mga bawat kinakabig, tinutuka, hirap na hirap po sila ngayon at talaga namang nakakalumbay, nalulunod ang ating puso at isip pag nakikita natin silang nagrereklamo. Mahirap silang ilak sa bahay kasi nga naman kung walang kakainin, walang pambili ng tubig, walang pambili ng ulam, napakahirap po. At hindi lang yan, ika nga sabi niya, people will recognize you and maybe they will follow you. Totoo po mga kaibigan, let's talk real here. Sa mundo natin, kapag mapera ka, ikaw ang hari. Sa mundo natin, kapag mapera ka, ikaw ang nasusunod. Maging sa pamilya, kahit bunso ka, kapag ikaw ang mapera, ikaw ang nasusunod sa bawat desisyon. At ikaw ang tinatanong ng opinion sa bawat problemang hinaharap. Totoong-totoo, people will recognize you. At hindi pa yon, magkakaroon ka ng mga bagong experience. Gaganda ang future mo at ng pamilya mo, mas marami na din magmamahal sa iyo. Yes, totoo. Pwede ka kasing mag-travel. Pwede kang mag-meet ng maraming tao at pwede kang gumawa ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa pera dahil marami kang pera. Kaya in that way, magkakaroon ka ng maraming karanasan. Pwede kang tumulong ng marami sa kapwa, lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng krisis. Kaya magkakaroon ka nga talaga ng magagandang karanasan at dahil dyan, mukhang lalo kang pagpapalain kaya yung kinabukasan mo naman ay lalong gaganda. Kung single ka pa, mas magiging makulay at exciting ang romance mo. Sabi pa ng aking mentor. Bigla tuloy akong napaisip. Ibig sabihin, kung marami ka talagang panggastos, mayroon kang pera, mayroon kang mga investments, yung romance mo, mas magiging makulay, mas magiging masarap. Sabi ko, okay yun . Yan ang sabi ng mentor ko at talagang napapaisip ako sa mga nadidinig ko mula sa kanya. Totoo po mga kaibigan. Talagang labis akong napapaisip at ang feeling ko para akong nananaginip, para akong nasa isang panaginip na lugar. Kaya agad-agad akong nagpasya
na mag-enroll sa Santay Partnership Program. Bakit? Marami po kasi akong ni-research at pinag-aralan, subalit nakita ko na ang Santay Partnership Program ang nag-o-offer ng patas, makadiyos, makatao, at makatarungang programa. Kaya ito po yung napili kong pag-enrollan. Upang simulan baguhin ang programming ko mula sa pagiging takot, mahina, sa panganib. Dito po kasi itinuturo nila step by step. Kaya nga po ako nag-enroll. Kung paano ka magsisimula, paano ka magpapatuloy, at paano mo gagawin ang mga bagay-bagay upang magtagumpay ka nang maiwasan mo yung pagkabigo. At critics, tourist sticker at mag-ambisyon at pangarap ng mabuting pangarap. Dito ko rin po natutunan kung paano harapin ang mga kritiko, kung paano harapin ang panganib, at kung paano buhayin muli ang aking mga ambisyon, mga pangarap, at kung paano ko rin i-realign yung aking mga pangarap. Yung kaya hanggang palaki ng palaki. Habang pinag-aaralan ko ang negosyong ito, mga kababayan ko, natuklasan ko na wala pala itong lugi. Yes, wala pala itong lugi basta mag-iingat ka at susunod ka lang sa itinatakda sa mga alituntunin at sa programa. So, take note, basta mag-iingat at susunod. On the other side, pag hindi ka susunod at hindi ka mag-iingat, posibleng kapahamakan ang makuha mo. And, magtiwala sa proseso. Another, kailangan mo ring pagtiwalaan ang proseso kasi ang proseso ay aral na at subok na. Lahat ng meron ako ngayon ay bunga ito ng pag-open ko ng aking kaisipan at pagtataya sa kung ano ang pinakamahusay upang panalo tayo. Dito ko masasabi, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, na kapag ikaw ay may alam, tiyak nakakalamang ka sa mga walang alam. Kaya nga po, pinag-aralan ko talagang mabuti ito. Ugaliin lamang ang magbahagi ng karunungan, mag-ambag kung anuman ang meron ka. Ugaling wagi dapat ang nasa isip at nasa puso mo. Sa isip at sa puso, dapat ugaling wagi. Before kasi meron akong ugaling defeated, mga kaibigan. Ang laging iniisip ko, hindi ko kaya, wala akong pera, wala akong alam, hindi ko linya yan. Marami akong mga ganong iniisip. Kaya ugaling talunan pala ang tawag doon. Kailan pala ugaling wagi? Paano yung ugaling wagi? Paano ko ba magagawa yan? Paano ko ba pag-aaralan yan? Meron bang magagabay sa akin? Meron bang tutulong sa akin tungkol dyan? Ganon pala yung mga kaisipan at mga salita ng mga ugaling wagi. Ang mga reward na kaloob sa akin ng Panginoong Diyos na pinadaan sa Santay International Incorporated as Santay Business Owner, ito po. Nung pinasok ko po itong Santay sa loob lamang po ng maiksing panahon, nagkaroon po ako ng mga biyahe abroad na hindi ako ang gumagastos. Take note, mga biyahe abroad na hindi ako gumagastos, somebody na gumagastos. Nagkaroon po rin ako ng sasakyan na nakapangalan sa akin na somebody rin ang nagbabayad. Nagkaroon po ako ng iPhone, complete set of computer desktop na ginagamit ko dito sa aking maliit na tanggapan, Chariol bracelet na pang porma-porma, at 50-inch na Samsung Color TV, ito po yung pinakang latest, Penrank promotion, dissenting income, at marami pa pong iba. Lahat po ng yun, nakuha ko sa loob labang ng maiksing panahon na hindi na ibigay sa akin ng 12 years ko in employment. At marami pa pong iba bukod pa sa mga kinikita ko everyday. Alam niyo po ba kung anong maganda rito? Mula nang simulan ko ang Santay opportunity, hindi na ako ginutom o kinapos man lang araw-araw. Kasi tuwing gumagastos ako, mayroong kaagad kapalit. At yung kapalit ay higit na mas malaki kaysa sa ginastos ko. Yun po yung katotohanan. Kung hindi ako naglakas ng loob, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, sa malamang, katulad pa din ako ng karaniwang mga Pilipino, nakikibaka araw-araw sa mga challenges sa buhay, pumipila sa mga bus station, sa mga tricycle station, pumipila sa MRT na napakahirap, napakainit, napakaalikabok,
at kailan mong gumising ng maaga, umuwi ng late para lang makapasok. Dahil po sa Sunday opportunity, lahat po ng yan ay hindi ko na nagagawa sa ngayon. Salamat ng marami at meron palang mga ganitong opportunity at chance sa panahon ngayon na hindi naiintindihan ng mga karaniwang Pilipino at ng masa at ng mga average Pilipino. Kasi nga, nandun pa sila sa old mindset. So, kung nagustuhan mo po ang liham na ito, pwede mo po akong i-PM or mag-comment ka po sa baba. I-like nyo lang po ang aking channel at i-press nyo po yung bell para updated po kayo lagi at mag-usap po tayo. Mag-set po tayo ng appointment para ma-discuss ko po ito sa inyo nang wala kayong obligation sa akin. Ito po ay libre. Now, nasa sa inyo na after ng first meeting natin kung gusto nyo mag-enroll sa Santay Partnership Program. Okay ba sa iyo, kaibigan? Magtulungan tayo dahil naniniwala ako na sa pagninegosyo uunlad ang buhay natin at ng ating bayan. Ganon din po ang ating pamilya. Simulan na natin palayain ang ating sarili, mamuhay ng masagana, peaceful at masaya. Of course, definitely. Kung bayad na ang lahat ng utang mo, may naiimpok ka, may nai-invest ka, sobra-sobra pa yung kinikita mo. Nakakapag-travel ka pa, nai-enjoy mo yung pera mo at malaya ka sa oras, sa pera, tiyak, masayang-masaya, ikaw at ang pamilya mo. Para sa magandang kinabukasan natin, ladies and gentlemen, at ng ating pamilya, mayroon pong paraan. Tara na, pandayin na natin ang iyong bagong pamumuhay. Alamin natin, pag-aralan na natin, nang sa gayon, bago lumipas ang taong ito, ay nasa ayos na po ng kalagayan, ikaw, ang pamilya mo, at ang buong mga kabahayan mo. Kung interesado ka po sa mensaheng ito o sa sulat kong ito o sa opportunity ino-offer dito, kung smart user ka, tawagan nyo lang po ako sa 0998-864-9008. Yan po nakikita nyo sa screen. At saka kung Sun users ka naman o Sun subscriber, tawagan nyo po ako sa 0925-308-1884 at 0915-783-9138 kung kayo po ay Globe subscriber. Ang Facebook account ko po ay Joel Llanza Fragata. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aking page at pwede nyo rin po akong i-email sa joelfragata@gmail.com upang tayo po ay magkita, magkausap at magtulungan po tayo. Maniwala ka po sa akin kung ano yung iniisip mo ngayon, kung ano yung mga doubt mo ngayon, kung ano yung mga agam-agam mo ngayon, higit pa ako sa iyo noong araw. Pero lahat po ng yan ay binago ko dahil mayroon akong pangarap na gustong matupad. So, ladies and gentlemen, God bless us all and maraming salamat po sa panonood at nawa po'y sa ganitong paraan nakatulong po ako sa inyo sa panahon na tayo ay naka-lockdown because of hindi natin nakikita yung ating kalaban, ang COVID-19 or itong tinatawag na pandemic. So, nawa po pag natapos ito, ay magkita tayo at pag-usapan natin ang iyong kinabukasan, ang iyong ikabubuhay, ang iyong future, mga kaibigan. With that, maraming salamat po. Again, ako po si Joel Fragata, ang iyong lingkod. Thank you very much.